Balik kulungan ang pinatalsik na Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk-yeol dahil sa pangambang balak nitong sirain ang mga ebidensya laban sa kanya. Habang pinangangambahan din ang buhay ng newborn at premature babies sa Gaza dahil sa kakulangan ng gasolina at kawalan ng kuryente. Ang mga balita sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa South Korea, balik kulungan ang pinatalsik na dating Pangulo ng Korea na si Yoon Suk-yeol ukol muli sa kasong insureksyon na may kaugnayan pa rin sa pinatupad nitong panandaliang martial law noong nakaraang taon. Ayon sa Seoul Central District Court, ang inisyong warrant of arrest ay dahil umano sa paghihinalang balak sirain niyon ang mga ebidensyang laban sa kanya o ang tinatawag na obstruction of justice. Habang pansamantalang ipiniit sa solitary cell ang 64-year-old dictator matapos itong dumalo sa hearing na tumagal na 7 oras kung saan ito itinanggiang lahat ng kasong ipinataw laban sa kanya. Matatandang na-impeach yun noong Abril at napalitan sa pamamagitan ng snap elections kung saan si Lee Jae-myung ng oposisyong Democratic Party ang nagwagi. Sa iba pang balita, pinangangambahan naman ngayon sa Gaza ang maisalba ang buhay ng mga newly at premature babies na kinakailangan ng mas maraming incubators. Ito rin ay dahil sa nararanasang fuel shortage sa rehiyon kung saan may ilang doktor ang kinailangan sa gawa ang kanilang mga medical surgery nang walang kuryente. Bagay na dulot pa rin na nagpapatuloy ng gyera sa Gaza. Ayon sa isang Israeli military official, nasa 160,000 litro ng gasolina ang nakalaan at idinala sa mga ospital nitong nakaraang araw. Ngunit ang pag-distribute nito ay hindi raw anya saklaw o kontrol ng Israel. Samantala, umaasa naman ang mga residente ng Gaza sa isang buwang tigil putukan na ayon kay Trump ay nagkasundo na umano ang dalawang partido, ang Israel at militanteng grupo na Hamas. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.